Pag-uusapan natin kung bakit nga babawal ang aloe vera sa buntis at kung ano ba yung bawal at hindi bawal. Bago tayo magsimula, like and subscribe dito sa channel ko para marami pa po kayong malaman bukod sa pagbubuntis at sa iba pa. So una dito, ang aloe vera ay madalas na tinatawag na Aloe barbadense, ay isang halaman na maraming ginagamit sa gamot at kosmetiko dahil sa mga bioactive at compounds nito tulad ng polysaccharides, anthracenones, lalo na yung aloin at iba pang antioxidants. May mga pag-aaral na tumutukoy sa potensyal nito ng anti-inflammatory at skin soothing at laxatives effect. Ngayon, aloe vera at pagbubuntis, ano ang sinasabi ng sensya? Yung topical na panlabas na gamit, generally considered low risk ang topical aloe vera or aloe vera gel sa balat kahit buntis. At walang matibay na ebidensya ng pinsalang direktang epekto sa fetus. Gayunpaman, may ilang mga kaso ng irritation, rash, itchiness o allergy dermatitis lalo na kung mataas ang anthracenones content o kung sensitibo ang balat ng buntis. Kadalasan kasi may iba't ibang produkto ay may mga pagkakaiba sa kalidad at nilalaman. Kaya mas ligtas pa rin yung mag-patch test muna bago gamitin ng malaking bahagi ng balat. Dito, maaaring ligtas ang panlabas na paggamit ng aloe vera or sa balat lang gagamitin yung mga aloe gel. Mag-ingat lang sa allergies, anthracenones, at leave-on products. Walang sapat na strong human studies kaya dapat mag-ingat pa rin. Pagdating naman sa oral o pag-inom ng aloe vera, ito ang pinaka-importanteng aspeto para sa mga buntis. So dito maraming scientific na reviews at pag-aaral ang nagpapakita na hindi inirerekomenda ang pag-inom o pagkain ng aloe vera sa pagbubuntis. Dahil sa mga potensyal na panganib na pwede mong maranasan dito. Laxative effects ng aloe vera. Ang aloin sa aloe vera latex ay isang malakas na laxative. Ito ay maaaring magdulot ng cramps, malubhang diarrhea, electrolyte imbalance, dehydration, at potensyal na pagtaas ng uterine activity. Uterine contraction. May mga theoretical at pre-clinical reports na pwedeng magkaroon ng uterine stimulation at posibleng magdulot ng preterm labor o miscarriage. Yan yung mga pwedeng effect kapag umiinom kayo ng aloe vera. Ang gastrointestinal at metabolic effects, maaaring makasama sa tiyan, magpababa ng potassium na mahalaga sa heartbeat at muscle function, at maka-interact sa ilang gamot. Dito naman tayo sa liver at kidney concerns. May mga naitalang cases ng hepatitis at organ stress sa ilang form ng oral aloe. Ang pregnancy risk classifications naman ay systematic review sa herbal medicine. Safety list aloe vera bilang herb na dapat i-avoid sa pregnancy. Sa madaling salita, hindi ligtas at hindi inirerekomenda ang pag-inom at pagkain ng aloe vera habang buntis. Lalo na kung yung produkto, yung binibili ninyo, nabibili nyo lang sa labas, meron kasi yan siyang latex at saka anthracenones content. So dito, ano ang sinasabi ng mga pag-aaral at systematic reviews? Para sa herbal medicine safety reviews, inirekomenda ang pag-iwas ng ingestion ng aloe vera sa mga buntis sa maraming scientific herbal safety reviews. Dahil sa theoretical teratogenic risk at uterine stimulation. Para naman sa biological and toxicological studies, may mga animal studies na nagsasabi na oral aloe latex extracts ay maaaring magdulot ng teratogenic effect at other toxic effect sa embryo or fetus sa high doses. Nag-note naman na hindi ito direktang nangangahulugan ng parehong epekto sa tao, pero ito ay isang malinaw na babala sa paggamit habang buntis. Take note lang sa mga buntis, yan, huwag inumin o kainin habang buntis. Lalo na iwasan yung buong dahon niya na gawing juice o yung product na may latex o hindi process. Yan. Kung insidente na nakain mo ito, mag-contact agad kayo ng healthcare provider para magawan agad ng paraan. Dito pinag-usapan lang natin yung para sa mga buntis kung pwede ba to. Sa mga hindi naman buntis, pwede to kung gusto niyo magpapayat. Kasi hanggang dito na lang tong topic ko tungkol sa aloe vera. Hindi talaga siya pwede sa buntis. Ayan. Bago ninyo iwanan ng video ko, please share and like, subscribe.